Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Bagong taon na naman, di ba? Happy New Year po sa inyong lahat. Ang tanong, ano pa dapat natin gawin para maging maayos, masagana itong 2025? Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Pag-uusapan po natin paano ba tayo mag-set ng mga magagandang at makabuluhang goals. Okay? Una, bakit ba mahalaga na mag-set po tayo ng goals? Alam mo, ang financial goals po ay magbibigay po sa atin ng direksyon sa buhay kung anong gagawin natin. Pag-iipon ba? Pagbabayad ba ng utang? Pag-i-invest ba? Pag-uumpisa ba ng negosyo? Pag lumiliwanag ang ating goals, lumiliwanag ang ating buhay. Kaya nga, ito lang ha, kung gusto niyo talaga mag-set ng goal, ito ay step by step po natin. Number 1, tanungin mo sarili, ano? Ano ang pangarap mo? Ano ang gusto mong ma-achieve ngayong taon na ito? Diba? Kailangan specific po tayo. Yung nga tinatawag natin as SMART goal. Diba? Specific. Ang goal ko this year of 2025 is makabayad sa utang. Let's say, example yan, makabayad sa utang. So, yun, sulat mo. Diba? Tapos, next, measurable. Tanungin mo sarili mo, magkano ang kaya? Kaya, hindi gusto ang kaya mo talagang bayaran buwan-buwan. So, kung 5,000 utang mo, kaya kong bayaran 500 pesos. So, in other words, di ba? May measure mo talaga kung magkano ang kaya mo. A, naman, achievable. Ang next, ang 500 pesos ba sa'yo buwan-buwan na pagbabayad, achievable ba? O, sinabi yung achievable, check. Oo. Next, relevant ba? When you say relevant, ito ba ay may ito ba ay tugma sa layunin mo, yung pagbabayad ng utang? Yes, relevant kasi gusto ko magkaroon ng peace of mind. And then T, ano yung T? Time-bounded. When you say time-bounded, sa loob ng 10 buwan, pag 500 ang binabayad ko, sa loob ng 10 buwan, wala na akong utang. Diba? So, importante po natin na kailangan gumawa tayo ng SMART goals. Pag yan ang ginawa mo, kapatid, nako, tsak na tsak ko, gaganda ang pagpasok ng inyong New Year. Kaya nga, ang hamon ko po sa inyo, number 1, this coming year, dagdagan po natin ang ating kita. At pangalawa, i-manage natin ng tama ang pumapasok ng pera. Ang 2025 isang bagong pagkakataon para ayusin natin at pagandahin natin ang ating finances. Tatandaan, ang tagumpay ay hindi overnight. Ito ay pinagpaplanuhan at pinagtatrabahuan. Sana nakatulong tong episode, New Year's episode na ito. Happy New Year at parati ko sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, sunog, sumiklab sa Malabon. Bahagi ng kalsada kinailangang isara sa mga motorista. Mga nabiktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon ngayon, mas mataas na kumpara noong nakaraang taon. Sitwasyon sa mga ospital ngayong unang araw ng 2025, ihahatid sa atin live. Ito rin ang inabangan, ang pagsilang ng mga sanggol sa unang araw ng taon. Isa sa kanila, saktong 12 a.m. ipinanganak. Iba pang mga bansa, sinisimulan na rin ang pagsalubong sa bagong taon. At buwan naman ang pasabog sa 2025, hit Netflix series na Squid Game. Magkaka-part 3 kaagad ngayong taon. Bagong doll sa green light, red light game, ipinakilala na rin. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Luzon, Visayas at Mindanao. Nabulabog ang pagsalubong sa bagong taon ng isang barangay sa Malabon. Pero hindi dahil sa paputok, kundi dahil sa sunog. Magbabalita, Simon Gualvez. Sunod-sunod na putok ang maririnig kasabay ng sumiklab na sunog sa Barangay Flores, Malabon City pasado hating gabi ng Martes. Pero hindi dahil sa paputok, kundi dahil isang general merchandise store ang natutupok. Sa lakas ng apoy, umabot pa ito sa ikatlong alarma. Kaya kinailangan ng dagdag ng mga bumbero. Naapula naman ng sunog bandang alas 3 ng madaling araw. Kabilang sa mga naabo ay iba't ibang produkto mula sa mga damit hanggang sa hardware items. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Patuloy pang iniimbestigahan ang mitsa ng apoy. Pansamantalang sarado pa rin ang bahagi ng Pinaval Street sa lahat ng uri ng sasakyan. Kaya inabisuan ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Sa Norzagaray, Bulacan, naputulan ng bahagi ng daliri ang 22 anyos na lalaking ito bago pa sumalubong sa bagong taon. Nadali ito matapos sumemplang habang nagmomotor. Una po, pag sabi ko po, namamagli, pagkita ko siya, putol na po. Agad siyang dinala sa Bulacan Medical Center. Pero dahil sa matinding pinsala, hindi na naisalba ang dulo ng 3 daliri sa kaliwa niyang kamay. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Higit 700 insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection ngayong holiday season. Mas mababa ito kumpara sa higit 1,000 fire incidents noong nakaraang taon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, ang tagapagsalita ng BFP. Magandang tanghali po at Happy New Year po sa inyo, ma'am. Happy New Year po, Miss Cheryl. Good morning. Opo, mag-report na po tayo sa ating mga kapatid. Sa kabuuan, ma'am, gaano karaming fire incidents nga ang naitala po ninyo sa buong Disyembre hanggang ngayong unang araw po ng 2025? Ngayon pong umaga as of 11 a.m., tayo po ay may reported officially na 6 fire incidents nationwide. Kumpara po nung nakaraang taon na nasa 54 fire incidents. So malaki po ang ibinaba natin ngayong oras na ito kumpara po last year. Pero ano pong karaniwang sanhi ng sunog? Ang naitala po dito, itong naunang 6, although 4 pa lamang ang na-identified ay electrical ignition pa rin po. At ganun pa rin ito nung nakaraang taon. Kapansin-pansin po yung pagbaba ng kaso nga po ng fire incidents ngayong holiday season kumpara noong nakaraang taon. Malaki yung diferensya po. Pero paano pa pinaiigting po ng BFP ang kampanya laban po sa sunog? Nakita po natin na naging effective yung Oplan Ligtas Pamayanan kung saan ang ating mga bumbero in times na hindi nagre-responde ay nagbabahay-bahay po at kinakausap ang ating mga residential areas. Ganun na rin po sa pagpa-educate sa kanila at pagturo ng EDIT, yung tinatawag nating emergency drill in the home. At masasabi din po natin na ang pag-iingay natin sa lalong-lalo na sa social media ay malaking bagay po para lumawak pa yung ating kaalaman ng community. Siyempre, ina-acknowledge natin yung participation ng community mismo at kasama din natin dyan ang mga local government units po. At sa pagpasok po ng 2025, ano po ang paalala natin sa publiko para makaiwas sa sunog? Sa mga datos po na bumababa, ibig sabihin tuloy lang po natin mga kababayan yung ating ating continuous participation sa mga programa ng Bureau of Fire Protection at gawin po natin on a regular basis yung pag-uusap sa mga kasama natin sa bahay. Ganoon na rin yung pag-practice nitong tinatawag nating EDIT at mas lalo pa nating bigyan ng malasakit yung ating neighborhood. Para tuluyan na po nating maibsan at mapababa palalo yung insidente po ng sunog. Marami pong salamat, Fire Senior Superintendent Annalie Atienza. Nagbigay ng kani-kanilang mensahe para sa bagong taon sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte.
Si PBBM nagbalik tanaw sa mga dumaang kalamidad sa bansa. Nagpaalala rin siya sa katatagan ng mga Pinoy sa pagharap sa iba't ibang pagsubok sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagpupursige. Si VP Sara naman, binigyan din ang mga pagsubok na pinagdaanan ng mga Pilipino nitong nakaraang taon. Nagpasalamat din ang bise sa walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pinoy. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Maingay, magulo, pero masaya. Yan na ang tatak tondo tuwing bagong taon. Ang mga eksena dyan sa pagbabalita ni Gary De Leon. Halos yumanig ang paligid sa dami ng paputok na isinalubong ng mga taga-Tondo sa Maynila ngayong bagong taon. Bata, matanda, may hawak na paputok. Yun nga lang, plapla at King Kong ang mga gamit nila na iligal pero nagkalat sa Tondo. Tawag po rito, King Kong. Wish ko sana good health, prosperity, tsaka more blessing. Tsaka sana wala nang gulo, mag-ayos sa buong bansa. May rumoronda mang pulis at mga truck ng bombero. Deadma pa rin at tuloy lang ang ilan sa pagpapaputok sa kalsada. Kabi-kabila rin ang street party at karaoke. Sandamakmak din ang mga bata sa kalsada na di na alintana ang usok mula sa paputok. Siyempre, dinawala ang mga naglatag ng mesa para tumoma. Isabay pa riyan ang paingayan ng mga motorsiklo sa pagbomba ng kanilang mga tambucho. Ganito raw kasi talaga ang tatak Tondo tuwing bagong taon. Ay masayang-masaya po. Maingay, masaya. Kahit magulo. Pero safe naman po lahat. Isama pa sa ingay ang mga gumagamit ng drums at dagdag sa saya ang mga naka-costume at rumarampa. Ang suot ko ay fishnet. Ito ay isang puksaan ng mga bakla. At nang tuluyan ng magpalit ang taon, eksaktong alas 12 in punto, nag-ala war zone ang eksena sa kalsada sa sunod-sunod na paputok. Sabay raw kasi niya ng kanilang wish na maging matagumpay sa 2025. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Nananatiling nakabantay ang iba't ibang ospital sa Metro Manila sa posibilidad na may mga isugod pang nadali ng paputok. Lalo't bago pa man ang salubong sa 2025, marami-rami na ang naitalang fireworks-related injuries. Magbabalita si Hannibal Talete. Bandang alas 7 ng gabi sa bisberas ng bagong taon, nang isugod ang isang binatilyo sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Tinamaan kasi siya ng paputok sa bibig. Hindi malala ang sitwasyon ng pasyente, pero pinaghahandaan ng mga doktor, nurses at iba pang medical staff ang mga malalang senaryo sa isusugod sa kanila. Nakalatag ang mga lamesa na may equipment gaya ng lagari na pamutol ng buto, medical pins and clamps para sa mga baling buto at mga kama para sa mga pasyente. Sorpresa ring nagpunta sa Jose Reyes si DOH Undersecretary Emiliza Perez Chong para tiyakin ang kahandaan ng ospital. Sa huling datos, umabot na sa 82 ang fireworks-related injuries na dinala sa JRRMC mula December 21 hanggang umaga ng January 1. Karamihan dito ay passive case o yung mga aksidenteng natamaan ng paputok. Pinayuhan din ng doktor ang mga maglilinis at magtatangkang magpulot ng mga hindi sumabog na paputok ngayong araw. Instead of papulutin or sindihan, mas better na basain po siguro yan para maiwasan ang further na senaryo na maraming tataas pa ng kaso. Sa East Avenue Medical Center, kinailangang putulin ang bahagi ng hintuturo ng isang 10 taong gulang na lalaki. Naputukan siya ng 5-star noong December 26 at ginagamot pa rin sa hospital hanggang ngayon. Ang babaeng ito naman, sunog ang halos kalahating katawan matapos masabugan ng nirerepak niyang whistle bomb noong linggo. Nakakonfine pa rin siya sa East Avenue. May 14 ng firecracker-related injuries sa East Avenue simula pa December 21. Karamihan nasabugan ng 5-star, boga at whistle bomb. Yes, we're expecting the worst, seeing the trend now na baka mas madagdagan pa yung mga nakita namin na mga cases. Kasi ganun naman yung nakikita namin ang punta ng mga biktima ay around before midnight and umaabot yan hanggang mga
up to January 2. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Susunod, panloloob ng 2 binatilyo sa isang boarding house sa Davao City sa pool sa CCTV. Kawatan din sa Leyte, arestado naman matapos magtago sa mga damitan. At iba't ibang OPM artists dumalo sa New Year's Eve countdown sa Makati at BGC. K-pop group na ITZY at Nations Girl group na BINI kasama sa mga nag-perform. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa pool sa CCTV ang panloloob sa isang boarding house sa Davao City. Ang mga suspect pinaniniwalaang mga teenager pa lang. Magbabalita si Bril Montalvo. 2 binatilyo ang nakapasok sa isang boarding house sa Lanang, Davao City alas 2 ng madaling araw nitong Lunes. Nagmasid-masid muna ang dalawa bago kinuha ng lalaki nakapulang t-shirt ang ilang gamit saka isinilid sa kanyang eco bag. Sunod naman nilang pinasok ang isang kwarto at kinuha ang ilang gamit sa loob. Matapos ang pangnanakaw, agad silang sumibat. May kasama pala silang 2 pa na nagsilbing lookout. Sa isa pang kuha ng CCTV sa barangay, makikita ang 4 na salarin na dala ang kanilang mga ninakaw. Ayon sa biktima na nakatira sa boarding house, umalis siya para bumili ng gamot pero nakalimutan daw niyang ilak ang kanyang kwarto. Yung caps, yung mga relos, and perfumes, even yung tattoo machines ko nawala rin. Nawawala rin yung earpods at saka headphones ko. Importante di nakuha yung laptop ko. Aabot sa higit 40,000 pesos na halaga ng gamit ang natangay sa biktima. Ayon sa mga otoridad, hindi residente sa lugar ang mga salarin. Posible ding mga minor de edad pa ang mga ito base sa kuha ng mga CCTV. Nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga pulis. Inangat ng mga pulis ang kumpol ng damit sa madilim na bodegang ito sa Macrohon, Southern Leyte. Dito na bisto ang lalaking sinubukang magtago matapos manloob sa isang katabing bahay. Lumalabas na nagpalipat-lipat na sa ilang bahay sa compound ang suspect bago nahuli. Nabawi sa kanya ang ninakaw na wallet na naglalaman ng mga ID, ATM card, pera at mamahaling wireless headset. Itong suspect natin is marami nang nabiktima ang mga tindahan din sa Barangay Lechon. At ngayon nga, timingan siya na nakita ng may-ari na kanyang biniktima ngayon. At hindi siya nakatakas kasi parang yung compound na yun is magkatabi lang yung mga bahay at may hirapan siyang makalabas. Sinampahan na ang suspect ng reklamong robbery. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Paputok. Yan daw ang pinakakaraniwang sanhi ng fireworks-related cases na isinugod sa Jose Reyes Medical Center sa Maynila. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal, Kayla Magkantan. Kayla, may mga isinusugod pa bang biktima ng mga paputok dyan mula kaninang umaga? Naitalan dito sa JRRMC ay 7 AM pa yung huling naisugod. Kaugnay nga sa firework-related injury. Sa mga oras na ito, may mga ilan na lumabas na naging biktima ng paputok. As of 12:20 ngayong tanghali, pumalo na ng 87 ang bilang ng kaso ng mga naputukan na itinakbo dito sa pagamutan. 32 sa mga ito ay dahil nga sa unknown firecracker o yung mga improvised o homemade. 10 naman ang napuntirya dahil sa 5-star o triangulo, habang 9 naman ang dahil sa paputok na King Kong. Cheryl, kanina naabutan natin yung paglabas ng isa sa mga naputukan at yung kanyang muka talagang nasunog at yung kanyang braso ay nakabenda pa. Ayon sa kanya,
inipon niya yung pulbura mula dito nga sa tinatawag na 5-star at nung kanyang sinindihan, doon na sumabog itong paputok. So ito yung mga dahilan kung bakit marami nga yung naging nabiktima din dahil nga pinupulot nila o iniipon nila itong mga gamit na napaputok. Sheryl. May kinailangan ba ang putulan ng parte ng katawan sa mga pasyente doon sa naitalang 87? Yes, sadly Sheryl, dito sa datos ng JRRMC, 31 sa mga biktima ang active, ibig sabihin sila mismo yung nagpaputok, habang 56 naman yung passive, yung mga nanonood lang o napadaan, at 37 yung mga injured na minor de edad, habang 46 naman yung ating adults. Yung dito sa mga nagtamo ng blast burn with amputation, umabot ito ng 10, habang 56 naman yung maswerteng hindi na na-amputate. Pero sa mata at sa lower extremities, ang kadalasan kasing naaapektuhan ng paputok. Sheryl. Pero ilan uli yung bilang na may kinailangang putulin, kagaya ng mga daliri? Yes, 10 Sheryl, yung kinailangang i-amputate dahil nga sa kanilang mga tinamo na tama, habang 56 naman yung maswerteng hindi na naisugod agad kasi yung ilan may mga nakausap tayo na kaanak. Ang ginagawa raw kasi ng iba, nananatili muna sa bahay, iniisip nila na magagamot pa nila yung tinamo sa paputok na kanilang sinindihan, pero yung iba hindi na daw nila matiis yung sakit, saka pa lang sila pupunta dito nga sa pagamutan. Sheryl. Walang insidente o biktima ng stray bullets? Sa ngayon, Sheryl, wala pang naitatala itong pagamutan kaugnay dyan. At yung ating pagamutan naman handa kung sakaling meron pang ibang kaso. Bukod dito nga sa mga firecracker, handang-handa naman daw sila sa tao, maging sa kagamitan. Kaya ulit-ulit nilang sinasabi na hanggat maaari, kasi yung iba malamang may mga tira pang paputok na gagamitin. Yung iba naman hindi inililinis o nililigpit yung kanilang mga pinaggamitan. Maging careful at responsable dito nga sa pagpapaputok para hindi na makadamay pa ng iba. Sheryl. Maliban sa mga biktima ng paputok, may kinailangan bang isugod dahil naman sa atake, baka nasobrahan ng kain, nasobrahan ng inom, or aksidente? Yes, Sheryl, kanina napansin ko, although hindi sila naglabas ng mismong data, may mga ilan tayong napansin na dahil daw sa motorcycle accident. So merong 3 mula nung tayo ay nandito ng alas 8 ng umaga, 3 yung nakita natin na dinala at may mga galos dahil daw yun sa aksidente. At yung kaninang umaga naman napansin din natin may mga matatanda, hindi lang natin sigurado pa sa ngayon kung ano ba yung dahilan, pero naririnig-rinig natin na isang tinitignan nga yung high blood dahil posible na nakaapekto yung maraming pagkain kagabi, maraming pagkain, kaya tuloy-tuloy pa rin, Sheryl, yung dumarating dito sa emergency room. Nabawasan lang ngayon yung firecracker-related injury. Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa kabila ng mga paalala at babala ng otoridad, nakapagtala pa rin ng mga insidente ng indiscriminate firing. Daang libong iligal na paputok din ang nakumpiska sa pagsalubong ng bagong taon. Kaugnay niyan, magkakausap natin si PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo. Magandang tanghali po at Happy New Year po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Sheryl, at Happy New Year po. Sa kabuuan po, ilan nga ba ang naitalang kaso ng indiscriminate firing po? As of 6 a.m. ng January 1, ma'am, ay nakapagtala na po tayo ng 27 cases po ng indiscriminate discharge of firearms po. At kung ikukumpara po natin sa mga nakalipas na taon, masasabi po ba nating mas mababa ito? Kung ikukumpara po natin, ma'am, nung nakaraang taon po na nakapagtala po tayo ng 20, ngayong taon po, at least as of 6 a.m. today, mas mataas na po tayo ng 7 compared nung 2023 po. Kasama po sa naarestong nagpaputok po ng baril ang ilang kawani raw po ng PNP. Gaano po karami ito at ano ang pwede nilang kaharapin? 21 po yung naaresto po natin na tao doon po sa kaso po natin ng indiscriminate discharge of firearms. At tama po kayo dyan, mayroon po tayong naitala na isang PNP personnel, particularly dyan po sa Region 4A. At kasalukuyan na po itong nakakulong at nakasuhan na rin po ito. At maliban po sa criminal case, ay harap din po siya sa admin case na maaari pong
pagkatanggal po niya sa serbisyo. At the rest po ay karamihan po ma'am ay mga civilians po itong naaresto except nga po dito sa isang security guard at yung isang PNP personnel na na-mention ko po kanina at isa pong miyembro po ng Bureau of Corrections. Wala naman pong nabiktima ng stray bullets. Meron po tayo ma'am na 6 na kaso po ng stray bullets po as 6 a.m. today. 4 po dyan sa NCR, tig-isa po sa Region 3 at Region 9. At 3 po ang naitala po nating injured, isa po sa NCR, isa sa Region 3 at isa sa Region 9 po. Pagdating naman po sa illegal na paputok, ilan po ang inyong naaresto? Ang sa illegal na paputok naman po ma'am ay tala po tayo na 1,360 recorded cases po ng illegal possession, use and sale of firecrackers po. At base po sa ating pong datos ay meron po tayong naitala na 297 injured due to firecrackers at isa po dyan ang patay, particularly po yung isang 77 years old po sa may Kuya po Nueva Ecija na nai-report po noong December 22 at namatay po siya ng December 27 po. At sa naaresto naman po ay 73 po ang naaresto natin sa mga illegal na paputok at pinakamarami po dyan ay nasa Region 4A po na nasa 37. Sinundan po yan ng Region 5 na nasa 16. Sumunod po ang NCR na 10 and then Region 3 po ay 5 at ang Region 8 po ang 4 at sa Region 9 naman po ay 1. Ano pong mga klaseng paputok ang mayroon pong ang hawak po nitong mga naaresto? Karamihan po ma'am sa mga kumpiska po nating mga illegal na paputok, karamihan po dyan sa more or less 593,000 ay mga pikulo po. Nasa mahigit 400 plus na pikulo po ang ating mga nakumpiska po. May iba pa po ba kayong nadiscover na kakaibang paputok na hawak itong mga ito? Maliban po ma'am sa pikulo po, ang mga nakumpiska pa po natin ay yung mga dati na pong nakalista as prohibited firecrackers katulad po ng pop-up, mahigit pong 11,000 po ang ating nakumpiska, yung 5-star po nasa 11,000 mahigit, at yung pong mga plapla, at yung mga goodbye bading, mataas din po yung nakuha po natin dyan na 6,000 mahigit po, at yung iba naman po na mga dati na po natin naririnig na mga Super Yolanda, goodbye Napoles, goodbye Diliman. Nandyan po, pati yung mga large size Judas belt po ay malaki din po yung ating mga nakumpista. May bago po ngayong taon yung yung bagong labas, yung Goodbye Chismosa. May nakita ho ba kayong ganon? Yes ma'am, meron pong goodbye Chismosa, goodbye Marites, goodbye Tolix po. May mga ganyan din po tayong na-encounter. Pero nandun po sila sa others po na mga klase po na mga illegal na paputok na umabot din po ng 82,800 po yung mga nakupiska po natin na various illegal firecrackers po. Yung mga nagbebenta po, gaano karami ang ating nahuli na nagbebenta nitong ang mga illegal na paputok na ito? Doon po sa mga illegal po natin na mga nagbebenta po, lalo na po doon sa online selling po ay nag-document po yung ating PNP-ACG dahil marami po silang nahuli po, nakakapagpasa po sila ng marami pong cyber-related operations po na nagresulta po sa pagkakahuli po ng marami din pong individual at yung mga nahuli po ay nasampahan na rin po natin ang kaso at magtutuloy-tuloy po yung ating pong monitoring po ma'am dahil naasahan din po natin na magkakaroon pa rin po ng changes sa ating mga datos kasi may mga inaasahan din po tayo na papasok mga late reports po. Bijan Fajardo, bukod po sa mga naitalang indiscriminate firing at fireworks-related injuries, kamusta naman po yung pagsalubong ng bagong taon sa kabuuan? Ang ating pong natanggap po na report sa ating mga regional directors po ay naging generally peaceful naman po yung salubong po ng bagong taon nationwide. Bagamat may mga naitala po tayo ng mga cases po ng mga firecrackers-related incidents po. But sa kabuuan naman po, naging generally peaceful naman po yung pagsalubong ng bagong taon. Pero hindi pa tapos, Bijan Marami pa rin ang nagse-celebrate ngayong unang araw ng 2025. Siguro po na lamang ang mensahe paalala ninyo sa publiko para manatiling ligtas at payapa?
Tama po ma'am, patay po ang paalala po natin at hanggang January 6 pa po yung ating monitoring po in relation po dito sa ating holiday season. So paalala po natin, hanggat kaya pong iwasan ay huwag na po tayong gumamit ng mga illegal na paputok dahil hindi lamang po kayo ang po pwedeng madisgrasya dyan, pati po yung inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kaanak at mga kaibigan. Mas mabuti po na salubungin natin ang bagong taon ng taong 2025 na mas ligtas at mas maayos po yung ating pangatawan at kalusugan at wala po tayong kakaharaping kaso sa pagbukas po ng bagong taon. Marami pong salamat, PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Magandang tanghali mga kapatid. Happy New Year! Unang araw ng 2025. Kadalasan ay nagsiset ng ilan sa atin ng New Year's resolution. Ito yung mga babaguhin mo sa sarili mo, kasabay na pagpasok ng bagong taon. Ikaw, anong New Year's resolution mo? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Good health. At sana umasenso ng kaunti sa pamumuhay. Hanap buhay na maghanap buhay para sa pamilya. Bakit yun? Wala, mahirap pag hindi ka kumain para sa pamilya mo, wala kayo pangasahan. Health. Diet. Wow! Diet stick na sa mga health goals. Tapos, magtipid, mag-ipon. Yun po. Susunod, pagpasok ng bagong taon, grandeng sinalubong sa iba't ibang panig ng mundo. At cast ng hit Korean Netflix series na Squid Game 2. Game na sinubukan ang larong Tumbang Preso. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Magdamagding abala sa East Avenue Medical Center dahil sa mga nabiktima ng paputok. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, gaano karami ang kaso dyan? Cheryl, as of this morning, umabot na sa 24 yung tali ng mga naputukan dito sa East Avenue Medical Center. Sila yung mga nabiktima ng firecracker-related injuries at karamihan nga sa kanila ay pawang mga minor de edad. Karamihan ng mga naputukan na idinala dito sa East Avenue ay yung mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng boga, 5-star, piccolo at whistle bomb. Cheryl? Marami ba sa naputukan, mga nagpapaputok din o nadamay lang? Cheryl, halo-halo yung mga kwento ng mga naputukan dito. Kwento ng isang magulang ay nanonood lang ng paputok yung kanyang anak. Nanonood lang ng mga nagpapaputok yung kanyang anak at nagpapaputok ng mga boga, nanonood lang. At maya-maya nga, bigla na lang siya tinawag dahil yung kanyang anak pala ay natapunan itong alcohol na nilalagay nga dito sa boga. Kaya kung nakita natin, yung bata medyo lapnos yung ilang parte ng kanyang katawan. Ang ilang naman ay hindi alam na yung anak nila mismo yung nagpapaputok. Kaya naman, yung iba, tinanong natin, saan ba, sir, nabili yung kanyang paputok nung ginagamit ng inyong anak? Sabi nila, ay nabibili daw sa palengke. Kaya naman, Cheryl, paalala na wag na pong gumamit ng paputok ngayon at para hindi na dumagdag pa yung tali dito sa East Avenue Medical Center. Cheryl? May kinailangan bang ma-amputate? Cheryl, as of this morning, may mga nakita tayo na amputation yung diagnosis. May isang 27-year-old na lalaki mula sa Quezon City ang naputulan ng kanyang kanang kamay at may isa pang 8-year-old naman na lalaki mula sa Montalban, Rizal ang naputulan naman ng index finger sa kanyang left hand. Cheryl? So merong kinailangan yung buong kamay ay pinutol? Yes, Cheryl, yun yung
nakalagay sa diagnosis, no, right hand ng 27-year-old na lalaki, no, pero so far hindi pa na natin nakukunan ng panayam itong individual na ito, Cheryl. Hanggang kailan naka-high alert ang East Avenue Medical Center para sa mga mabibiktima ng paputok? Cheryl, simula December 25, no, nakakatanggap na ng mga firecracker-related incident ang East Avenue Medical Center at usually hanggang January 3 ay naka-white hood ang hospital. Kaya naman sa ngayon, Cheryl, ay magpapahadid tayo ng onting token, no, sa ating mga medical frontliners dito at iaabot natin to sa kanilang front desk. Okay. So paabot lang natin itong Aba, may dala ka talagang goodies para sa kanila. Kaso walang Siyempre, tao. Nawala ng Busy. tao pero kanina may nakaupo kanina dito, nakausap na natin. Pero ito share yung token natin sa kanila dahil magdamag at buong araw silang nakabantay sa mga ating kapatid na kinakailangan ng medical treatment dito sa East Avenue Medical Center. Nakausap mo ba sila kung gaano naging ka-busy or then paano rin nila sinelebrate yung pagsalubong sa bagong taon? Cheryl, no, kahit talagang New Year, talagang tuloy na tuloy ang kanilang pagsiservisyo dito, no. At ito nga, Cheryl, ito maabot na natin actually yung token na ating pinapamigay. Hello, sir. Hello. Ayun na. Naku, nahihiya Okay, binalikan yata na sa naman atin. tayo. Sir, okay lang, sir. Iabot na lang namin to, sir. Sir, ito yung token namin from Mon Balita, Pilipinas and Mr. Chinky Tan. Ito po ay para sa ating mga frontliners na nag-celebrate ng kanilang New Year. Okay na po yun. Alright. Cheryl. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Isa sa mga inaabangan tuwing pagpasok ng bagong taon ang pagsilang ng mga New Year babies. At kaninang alas 12, isang baby po ang isinilang sa Fabella Hospital sa Maynila. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. First New Year sa bagong hospital building. Unang 2025 baby at first-time mom at first New Year baby midwife catch experience. Napuno ng many firsts ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital nitong pagsalubong sa bagong taon 2025. Happy New Year! Happy New Year! Saktong alas 12 kasi ng January 1, pinanganak ang baby girl na si Alea J. Drazo, 3.38 kilos ang timbang at 47 centimeters ang tangkad. Sabi ng kanyang mami mula Bacoor, Cavite, 13 oras man siyang nasa labor. Kaligayahan at biyaya naman ang naging kapalit sa pagsilang ng kanyang baby. Ang wish ko lang naman para sa baby ko is manatili siyang healthy and lumaki siyang may takot po doon. Wag iyakin. Sa pangalawang New Year pero graveyard shift naman ni Midwife May. Wala man daw siya sa piling ng mga kamag-anak sa Isabela, sulit naman ang bawat segundo ng kanyang serbisyo sa ospital, lalo pat siya ang sumalo sa New Year baby. First time po na New Year's baby na nahawakan ko. Masaya po kasi nandito po ako, nakakatulong po ako sa mother. Iba yung happiness, iba yung pakiramdam. Lalo wala akong anak, ganun pala ang feeling. All hands on deck lahat ng doktor at medical personnel sa ospital para tutukan lahat ng nanganak at manganganak. 11 sanggol ang pinanganak nitong ika-31 ng December at 2 na ang bilang ng isinilang ngayong 2025 sa Fabella. Nakakapagod man daw ang trabaho, pero ang makita ang liwanag na bitbit ng mga sanggol sa paligid, happy raw talaga ang New Year. New Year babies, it means a new member of the family, some more blessings, new beginning, hope for our country. Mula sa staff ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Happy New Year! Manigong bagong taon po. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Buong mundo ang sumalubong sa pagpasok ng Year of the Wooden Snake ngayon 2025. Hindi naman nawala ang engranding fireworks display sa amang parte ng mundo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sari-sariling bersyon ng pagsalubong sa 2025 ang ipinakita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Hong Kong, walang kanya-kanyang pagsindi ng paputok. Pero may engranding fireworks display na nagpaliwanag sa buong Victoria Harbor.
12 minuto ng tagal ang fireworks display na nakaset up sa paligid ng harbor at sa ibabaw mismo ng tubig. Sa Dubai, center of attraction naman sa mga residente at turista doon ang fireworks display sa pinakamataas na skyscrapers sa mundo, ang Burj Khalifa. May pa-drone show pa, may naghugis ibon, may hourglass, pati ang countdown sa bagong taon, ginawa ng mga drone. Kanya-kanya ring set-up ng fireworks display ang mga syudad at distrito. Sa Rome naman, sa sikat na tourist destination na The Colosseum, ginawa ang fireworks display kung saan libo-libong Italyano ang sabay-sabay na sinalubong ang 2025. Sa Taiwan, nagliwanag din ang kalangitan nang simulan ang fireworks display sa gusali ng Taipei 101. Nagliwanag naman ang buong River Thames sa London pagsapit ng alas 12 doon. Hindi lang dahil sa fireworks display, kundi pati sa pailaw sa Big Ben at malaking Ferris wheel. Sa Georgia, nagtipon-tipon sa labas ng parliament ang libo-libong mga nagpoprotesta. Pero yan ay para sabay-sabay na salubungin ang bagong taon. Pause muna raw sila sa protesta matapos suspendihin ni Prime Minister Irakli Kobakidze ang EU integration. Mobile journalist Francis Orsio, hatid ang mukha ng balita. Susunod, iba't ibang OPM artists dumalo sa mga New Year countdown. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Star-studded ang mga New Year countdown sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa na nga sa Quezon City kung saan mga sikat na banda ang bumida. Siyempre, para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal RR Tubise. 5, 4, 3, 2, 1! Sampung minutong fireworks display ang bumungad sa mga dumalo ng New Year countdown sa Quezon City Memorial Circle kanina. Iba't ibang OPM artists ang nagbigay ng kabog at pasabog na performances. Kabilang dyan ang bandang Shamrock, Ben & Ben, Kamikaze at OPM icon na si Ellie Buendia. Ang ilan sa mga dumalo, dito raw talaga piniling salubungin ang 2025 dahil kahit tipid, bongga naman ang salubong. Marami sa kanila, dito na rin nag-medyanoche. Mas safe dito. Walang nagpapaputok, walang maingay na mga motor. At the same time, secure tayo kasi maraming kapulisan. This is our second time na mag-New Year dito. And maganda siya, masaya, maraming tugtugan. Nagbaon lang kami, nag-order lang kami dito na hindi na namin kailangan pang yung asin bonggang-bongga. Sa bahay, hindi na ako kailangan gumastos pa para sa paputok. Dito, diba, walang bayad. Mahigit 1,300 pulis ang dineploy ng Quezon City Police District para sigurihing ligtas ang event. Bagamat walang naitalang krimen o insidente, marami naman ang naharang sa gate pa lang. Ipinagbabawal kasi ang pagpasok ng single-use plastic bags and bottles. Ito ay para maiwasan ang pagkakalat. Ipinagbawal din ang pagpasok ng deadly weapons at mga alak. Sa tansya ng mga organizer, umabot sa mahigit 20,000 ang dumalo sa taunang countdown. Mobile Journal RR Tubise, hatid ang mukha ng balita. Sa Makati at Taguig naman, bumida ang mga girl group at iba pang celebrities. At nagbabalita tungkol dyan si Brian Basa. Bini sa Makati at ITZY sa Taguig. Girl groups ang nanguna sa magkahiwalay na New Year's Eve countdown kagabi. Sa Bonifacio Global City, binuhay ng ITZY ang buong 5th Avenue sa kanilang makalaglag pangang performance. Espesyal ang pagbabalik Pinas ng K-pop girl group. Complete attendance na kasi sila.
Last August, absent si ITZY member Lia sa kanilang concert dito dahil naka-health break. Tampok din sa NYE at the 5th ang electronic music duo na HON at ang mga malalaking pangalan sa OPM. Kasama riyan sina Juan Carlos, Sarah Geronimo at Rico Blanco. Libre ang concert kaya sulit na sulit daw ang pagpila ng fans. Si Christine masaya dahil pinayagan ng pamilyang salubungin ng 2025 sa BGC. Simula bata po kasi gusto ko ma-experience na umattend sa concert during New Year's Eve na never ko po na-experience. And sakto po na yung friend ko nakakuha ng ticket na VIP standing. So, ginab ko na po yung opportunity. Nakahabol pa ng bonggang fireworks display bago pumatak ang ulan. Sakto sa kanta ng Lola Amor na nag-perform naman sa Makati. Pero kahit pa bago-bago ang panahon, radiating on top pa rin ang countdown sa Ayala Avenue. Nag-perform din ang OPM icons na sina Glock 9, Bamboo at Gary Valenciano. Hindi rin nagpakabog ang world-class na Filipino drag queen Marina Summers. At todo hiyaw ang blooms sa pagpapasiklab ng nation's girl group na BINI. Isang performance na swak para sa amazing na bagong taon. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. More good projects ngayong taon, yan ang wish ng ilang celebrity matapos ang pagsali ng kanilang mga pelikula sa Metro Manila Film Festival. Narito po ang report. Nothing but good wishes and hopes for the new year ang ilang showbiz personalities. Kabilang na ang stars ng mga pelikulang sumabak sa Metro Manila Film Festival. More projects for my production company. First, TV series co-production ko to. And super excited. We're gonna be shooting in Europe. Hopefully to do more projects together talaga kasi this is the beginning po na gusto namin ipakita to everyone na kaya namin. If given the chance lang talaga, we will deliver. Lahat po ibibigay namin ng May kanya-kanya rin silang manifestations ngayong 2025 at kabilang riyan ang mapasigla pa ang entertainment industry. More good projects, more time with my kids, my husband, and we'll see. Kasi ayoko nagpaplano. Mas maganda yung mga sorpresa. Good health for everyone, more peace, I guess, with everything that's happening around the world. As cliche as it may sound, but it's true. That's my wish. And siguro to get ready for one of the projects. I just have one project so far in line that I'm mentally and physically preparing for as early as now. Ang ilan naman, mas personal ang hiling. That it'll be the greatest year ever for everyone, for you and me and all the people who are close to your hearts. This year, naka-survival mode ako. So, I always pray to God na i-turn off na yon and just to be happy and just to go with the flow. May mga binasag na Netflix record ang hit Korean series na Squid Game 2. Aba, agad-agad Ayon sa Netflix, tumalo ng 68 million ng views sa premiere ng action thriller series na ito. Tinalo nito ang Wednesday na dating may hawak sa most watched debut week. But wait, there's more. Sa mga nabitin sa Season 2, sigurado naman agad na magkakaroon ng Squid Game Season 3 at ngayong taon po mangyayari yan, 2025 po. At guess what? O, di ba, kailangan pa natin magka-anxiety lalo dahil ipinakilala na po yung bagong doll na kapare si Yoon Hee. Yan ay si Chul Soo. As in, lalaki po siya, nakapartner ni Yoon Hee, di ba? Sa red light, green light na game. Pero iba yung game na ipapakita nila sa Season 3. Kaya bago naman yan, sinubukan naman ng ilang stars sa serye ang larong Pinoy. Tumbang preso, guys. Nakakatuwa. Pero si Lee Jung Jae na ekis ng bantay na masked man dahil hindi po napatumba ang lata gamit ang tsinelas habang si Jo Yuri tagumpay naman niyang nagawa. Eto naman talaga
O, di ba, Kapatid Network, may pasabog Jan 1 pa lang. Dahil simula ngayon, ito ang hatid ng ating Dabarkads. New Year! New studio ang peg ng Eat Bulaga for 2025. Mas pinalaki ang kanilang home base para sa bagong taon. Oh my gosh, nakakatuwa. Talagang ang taas po ng energy at syempre yan nasisilipin natin pagkatapos nito. Ayan, at talagang nakita nga natin kanina nagtakbuhan si Ryan Agoncillo from end to end ng stage. Tuwan-tuwa sila at bago na rin po yung mga upuan para mas komportable po ang lahat ng mga audience natin na manunood at makikisaya sa ating mga legit Dabarkads. O, di ba, bongga? Happy 2025 mga kapatid. Yan talagang hatid namin sa inyo. At syempre, bibigyan namin yung mga latest kung ilang seater ba yan, paano pa ba makapasok dyan, di ba, Miss Cheryl? Nakakatuwa. Oo, alam mo, MJ, na-monitor natin yan kasi di ba, holiday break, pero talagang dinoble time, tinrabaho para maging handa itong bagong studio ng Eat Bulaga ngayong January 1. Yes, para sa 46th anniversary rin nila yan ngayong taon dahil talagang pinangako naman nila to nung lumipat sila dito sa Kapatid Network na palalakihin nila at nagawa na nila. O, diba? Pasabog, Miss Cheryl. But anyway, yan muna yung latest sa showbiz. Back to you. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Manigong bagong taon po sa ating lahat.